Ayun, Happy New Year po uli sa ating lahat. Kumusta na po tayo? At welcome po uli sa Kohelet Ministry. Muli tayong magbahagi ng salita ng Panginoon. So, isang matagumpay na isang taon at nakaisang taon na po yung ating ministeryo na ito sa internet. So, purihin ang Panginoon lalo higit do sa mga nag-subscribe. Nawa ay patuloy tayong pagpalain ng Panginoon. Ang purpose po ng video na ito ay just to send the message ng Panginoon sa sanlibutan at sino man ang maging recipient nito, ang Panginoon po ang magpapasibol nito sa atin, yung mga salitang naririnig natin na mula sa Panginoon. Muli, do sa mga nag-subscribe sa akin, do sa channel na ito, sa Kohelet Ministry, pagpalain po kayo ng Panginoon. Shout out sa inyong lahat. Kung gusto nyong i-name yung pangalan nyo, just message me at aking pong kukumustahin kayo at isa-shoutout ko kayo sa every time na tayo ay magkakaroon ng ganitong session. So, ang promise ko again, by weekly maglalabas po tayo ng isang maliit na mensahe ng Panginoon at sa loob ng isang taon. Ang nagsimula po ako ng ministry nito last year. So, uli 2025, samahan niyo muli ako upang patuloy nating maipahayag yung salita ng Panginoon at higit sa lahat ay mag-glorify natin ang ating Panginoon. Okay, so continuous po tayo. Ito ay episode 53. So, nakaisang taon na. At sa ating episode nito, meron po tayong series na ginagawa, lalo higit do sa tanong natin, ano ba yung responsibility ng mga sinners o recipient ng salvation after na ginawa ng Panginoon ang pagliligtas. So ito yung response ng mga sinners doon sa Panginoon o sa Diyos na nagliligtas sa atin. So previous meeting natin, tatandaan natin bago yung hindi kasali yung Christmas edition. Pag-usapan po natin kung sino yung mga dapat bautismuhan. Naririto po tayo sa topic ng baptism at napag-aralan natin ang karapat-dapat bautismuhan ay yung mga nanampalataya, naaralan, nagsisi at yung mga nagpahayag ng kanilang pananalig sa ating Panginoon. So, kaya taliwas po ito do sa kinagis na nating bautismo na ang mga bata ay binibinyagan. Actually, hindi po bautismo ang tawag doon, binyag. Pero minsan yun na rin po ang nagiging kine-claim ng marami, yun na rin daw po ang bautismo. Pero pagdating po sa requirements ay hindi po pwede yung ganong sistema. Kaya sa atin, kung tayo ay magiging Kristiyano at magkakasunod sa ating Panginoon biblically, nangangailangan po ito ng requirements bago tayo ay bautismuhan. Yung previous lesson natin ay naipangako ko na ah, idudugtungan natin, paliwanag natin kung ano ba yung nilalarawan ng bautismo at kung bakit tayo kinakailangang bautismuhan. Kaya nga mahalaga na meron tayong mga impormasyon na galing sa Biblia na magdedirect sa atin kung dapat ba o hindi dapat sumunod sa tubig ng bautismo. So, yung Christmas edition natin, siningit ko lang yon kasi maraming Kristiyano rin na hindi na-appreciate yung pagkapanganak ng Panginoon. Una sa lahat, may mga tinatawag tayong mga conservative Christian na ang dahilan kung bakit hindi nila sineselebrate, hindi raw naman December 25. So, totoo po yun at hindi po Gregorian calendar ang ginagamit that time. It was a Julian calendar. Kaya nga hindi natin malaman kung ano yung exact date ng kapanganakan ng Panginoon. Pero para sa atin, mga believers, hindi po mahalaga yung petsa. Ang mahalaga po ay merong talagang isinilang na tagapagligtas sa sanlibutan ito at nasaksihan ng marami at higit sa lahat ay maraming nagpatotoo maging
sa history na patotohanan nila na meron talagang ipinanganak na Kristo na siyang ipinako sa krus at muling nabuhay. Kaya nga anuman ang stand natin sa Christmas, siguro by individual, nasa sa'yo na yon kung i-acknowledge mo yung pagparito ng Panginoon. So, ang Christianity kasi nagsimula lamang yan after na namatay at muling nabuhay ang Panginoon. Kaya totoo, it's a pagan way minsan, pero kahit ito'y pagan way, hindi natin pwedeng sisihin sila kasi ina-acknowledge nila yung pagparito ng Savior sa limutan. Maganda rin naman yun. Pero not all the practices of pagan way ay kailangan nating gayahin. Pero kung titingnan natin, bibigyan natin ng puntos dito, tama yung pag-celebrate nila ng Christmas dahil ina-acknowledge nila yung pagparito ng anak ng Diyos sa sanlibutan. So, yun po ang stand ng mga tinatawag nating mga conservative Christian. So, wala po tayong magagawa doon. Ang sa atin lang kung maniniwala kayo na ah, merong isinilang somewhere in Bethlehem, 3,000, 2,500 years ago. So, hindi po masama ang i-acknowledge o ah, i-celebrate yung Christmas. Kaya lang depende kung paano nyo ito i-celebrate. So, balik po tayo sa ating topic. So, ang pangako ko sa inyo ay bibigyan natin ng larawan o simbolo. Ano ba ang sinisimbolo ng bautismo? So, makikita natin dito sa Biblia, lalo higit sa Roman chapter 6, 3 to 7. So, mapapansin natin dito ang kahulugan. Kaya nga kung tayo po ay mababautismuhan, meron po itong mga kahulugan o ibig sabihin na mga bagay na nangyayari na minsan di natin malaman. Pero kung titingnan natin biblically, meron palang mga kahulugan itong bawat bagay na ginagawa natin, lalo higit sa tubig ng bautismo. So, ang binyag, di ko lang kung ano ibig sabihin ng kahulugan, pero namulat po akong Kristiyano, binyagan akong Katoliko. Ang tawag sa atin ay Christian din. Kaya nga minsan nami-misinterpret ng marami ang pagkakaiba ng bautismo at saka ng binyag. So, ang binyag para sa aking kaalaman, ayon sa aking naranasan, ito raw ay pagpapatawad sa pinanang kasalanan at higit sa lahat ay pagbibigay ng pangalan. Pero kung titingnan natin, ang aking nadiskubre personally, ito pala ay paraan ng mga Catholicism para sa kanilang pagpaparami. So, hindi natin na kontrol yung paraan nila na yon, kanilang paraan yon. Pero kung titingnan natin, marami pong nabiktima ng pananampalatayang Katoliko dahil pinapaniwala nila na merong kasalanan ang mga baby at kinakailangan sila mapatawad sa kanilang mga kasalanan. So, yun po ang pagkaalam ko. Kaya nga sa atin, kung merong batayan ang kanilang mga ginagawa, pwede po tayong sumunod na binyagan yung mga bata. Pero kung meron din naman tayong mababasa na bautismuhan ang bawat isa, so magkakaroon po ito ng comparison. Alin ba yung nasusulat at alin ang hindi nasusulat. Kaya nga sa atin, when we preach the gospel, hindi lamang yung truth, pati yung mga false ng ibang ay nakikita natin kasi nakikita natin yung katotohanan. Pag sinabi mong false ang isang bagay, dapat alam mo yung katotohanan. So ito yung maliwanag. Kaya nga kung hindi mo alam ang katotohanan, wala kang makikitang false teaching. Pero maliwanag sa Biblia, ang paalala ng Panginoon, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na magliligaw sa bawat isa sa atin. Kaya nga yung bautismo ay napaka-kontrobersyal na aral ng mga iba't ibang denomination. Merong kanya-kanyang stand, meron silang pakahulugan, pero kung titingnan natin ay ah, ang Biblia ay napakaliwanag kung anong ibig sabihin. At kung ito ay pinatutupad o hindi, ang Biblia rin ang nagsabi sa atin kung dapat nating itong tuparin. So, nakadepende na pala ito sa atin
mga natutunan. Kaya nga do'n sa mga taong hindi nag-aaral ng banal na kasulatan, hindi nila alam kung ano yung tungkol sa mga bagay nito. At kapag ito yung na-miss natin, maraming bagay tayong, hindi mare-receive mula sa ating Panginoon. So, basahin po natin sa Romans chapter 6:3-7. Ang sabi rito, "Hindi ba ninyo nalalamang tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Sa sa makatuwid, tayo'y namatay at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung papaanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo na may mabuhay ng isang bagong pamumuhay. Sapagkat kung nakaisa tayo ni Kristo sa isang kamatayan tulad ng kanyang kamatayan, tiyak na makakaisa rin niya tayo sa muling pagkabuhay tulad ng kanyang pagkabuhay." Verse 6, alam natin na ang dati nating pagkatao ay ipinakong kasama niya upang mamatay ang makasalanang katawan at nang hindi na tayo malipin muli ng kasalanan. Verse 7, sapagkat ang namatay na ay pinalaya na mula sa kapangyarihan ng kasalanan. So, yun pala yung ibig sabihin o yung isinisimbolo ng bautismo. Kapag tayo nabautismuhan, tayo nakalakip o nakasama ni Kristo sa kanyang kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay. So, mahalaga po yung bautismo kasi ang Panginoon, tandaan natin, nung siya'y naparito, hindi lamang siya nangaral, kundi iniaral din niya at inialay din niya yung kanyang buhay para tayo ay magsigaling sa ating mga kasalanan. At ang isang paraan na ginawa niya para tayo ay mamatay sa ating kasalanan ay yung ginawa niyang kamatayan sa krus. Kung mapapansin natin, ang Panginoon ay namatay sa isang pambihirang kamatayan na experience niya po yung sobrang hirap, yung sobrang pasakit para mamatay siya kasama ng ating mga kasalanan kung tayo ay nabautismuhan. Kaya nga ang bautismo ay isang pagsasalarawan na nakakaisa natin ng Panginoon sa kanyang kamatayan. At yung kamatayan na yon ang magiging dahilan kung bakit tayo ililibing. Ang inililibing sa atin ay yung lumang pagkatao kasama ng pagkalibing ng Panginoon. At once na ang tayo ay muling nabuhay, tulad sabi dito, tulad ni Kristo kung paano siya muling binuhay ng Diyos, ay ganoon din ang ating magiging pagkabuhay. So yung muli nating pagkabuhay ay katulad din ng ating Panginoon. So mamumuhay tayo ng panibagong buhay. So binigyan tayo ng chance ng Diyos mismo na tayo ay mag-start muli sa panibagong buhay na nakaligtaan natin dahil tayo po ay nabiktima ng mga maling aral o di man ay hindi tayo nakarinig ng aral tungkol sa mga bagay na nakalulugod sa ating Panginoon. Kaya nga sa buhay natin, kung tayo ay magkakaroon ng information katulad nito, lalo higit sa ginagawa natin, may babahagi natin yung nasusulat. So magkakaroon ng idea yung isang makasalanan, paano siya mapatawad at mamatay sa kanyang pagkakasala at mag-start ng panibagong buhay. Kaya nga mga kapatid, itong maliit na oras na ito na inihandog natin sa Panginoon ay napakahalaga po nito. Kaya nga kung meron tayong nalalaman kahit konti sa salita ng Panginoon, ibahagi agad natin ito. Hindi natin alam kung sino yung makakapulot nito. At ang sabi ng Panginoon, ano man ang salitang binitawan natin o binitawan niya, excuse me, hindi po ito babalik na walang resulta o walang nangyari. Kaya nga sa atin, hindi natin obligasyon yung mag-convert o magpalago. Ang obligasyon po natin bilang mga manggagawa ng Panginoon, bilang nakakilala sa Panginoon, magbahagi o magtanim. So itanim natin yung salita ng Diyos sa sanlibutan ito, katulad ng ginagawa natin. Ginagamit natin ang new technologies na ito para maitanim natin somewhere around this world na
kung sino man yung makakasumpong o makakapagbukas nito ay, makakarinig siya ng salita ng Panginoon at malalaman niya yung mga bagay na dapat malaman lalo higit dito sa pinag-aaralan nating bautismo. Kaya nga sabi sa verse 4, sa mga katuwid tayo'y namatay, sorry, at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo. Kaya nga yung mga lumang pagkatao natin mga kapatid na napahamak dahil sa kasalanan, magkakaroon ng pag-asa ito kung ito ay mamamatay. At once na ito'y namatay, ililibing ito. So 'pag sinabing inilibing, ibabaon na sa limot at hindi na muling, ah, aalalahanin pa o hindi na muling gagawin. Kaya nga kung ang kasalanang katawan ang namatay sa atin at ilinilibing na, so ibig sabihin wala na tayo sa kapangyarihan ng kasalanan. Kasi sa verse 7 kasi, sabi rito, "Sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan." So, napaka importante po nung sinisimbolo nitong bautismo. Akala natin kasi basta-basta lang ito na ginagawang practices ng mga Kristiyano. So, may malalim pala itong, kahulugan at may malaking benepisyo sa buhay ng isang makasalanan. Kaya nga kung tayo ay mamamatay sa ating kasalanan ay, isa itong, tanda na ikaw ay magkakaroon ng bagong pamumuhay. Yung pamumuhay na hindi ka na, gagawa ayon sa iyong kalooban ng kasalanan. Minsan kasi akala ng iba once na tayo naging Kristiyano, minsan tayo ay hinahanapan din ng perfect living para bang bawal sa ating magkasala. So, tandaan natin ang mga Kristiyano po ay nagkakasala rin. Pero yung kasalanan na yon ay nagkaroon ng kapatawaran once na ito ay isinorender natin sa Panginoon. At ang promise niya sabi nga, kahit yung mga kasalanan na darating pa sa mga darating pang panahon ay meron ng kapatawaran. Dahil una sa lahat ay pumayag ka sa ating Panginoon na yung kapangyarihan, tandaan natin ang sinasabi rito, yung hindi kasalanan, kapangyarihan ng kasalanan, yung epekto ng kasalanan sa buhay natin ay, wala ng bisa dahil doon sa dugo ng Panginoon na dumanak sa cross. Kaya nga kung minsan ay hindi natin mapapansin, akala natin ang isang Kristiyano ay bawal na magkasala. Totoo 'yun, bawal. Pero hindi po tayo makakaiwas. Kaya nga dito po pumapasok yung grace. Kaya kung maiintindihan po natin alin ba yung namatay sa atin. Sabi nga sa 7, ulitin ko ulit sa verse 7, sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Yung bisa o yung kapangyarihan ng kasalanan, doon po tayo namatay. Ano ba yung bisa ng kasalanan sa buhay natin? So ito yung dahilan kung bakit hindi tayo dinirinig ng Panginoon ayon sa Isaiah 59 verse 2. Ito rin yung dahilan ng paghihiwalay natin sa Kanya. Kaya nga once na tayo ay nabautismuhan, namatay na yung bisa na yun at walang epekto yung kapangyarihan ng kasalanan doon sa buhay nating mga nabautismuhan kasi nga ay patay na yung kapangyarihan ng kasalanan sa buhay natin. Kaya nga dapat maging malinaw sa atin, ah, tayong mga Kristiyano nagkakasala tayo unintentional. So, ibig sabihin yung dumarating sa point na pabigla-bigla lang, hindi mo na-realize kasalanan pala. Pero yung intentionally gagawin mo, hindi na po namumuo sa isipan ng mga kapwa nating Kristiyano yon. Kaya nga nalalaman kasi natin na tayo ay binigyan ng panibagong pamumuhay. Kaya nga mga kapatid, ang kahalagahan ng bautismo ay hindi natin masukat. Kaya nga kung tayo ay nagkaroon ng chance, magkaroon ng panibagong buhay, so gamitin natin ito sa mga mabuting bagay na dapat nating nilakaran sana.
nung bago pa likhain ang sanlibutan. Kaya sabi ng Panginoon, originally tayo pala ay nilikha ng Diyos para sa mga mabuting bagay. Kaya nga po tayo, after nakakilala sa Panginoon, after nakarinig ng mabuting balita, nagsisikap tayong lumakad sa abot ng ating makakaya sa paggawa ng mabuti. So, hindi po tayo hinahanapan ng perfection ng ating Panginoon at nobody's perfect po naman talaga. Ang hinahanap ng Panginoon sa atin ay fully submission at saka yung faithfulness at magkaroon tayo ng pagtitiwala sa ating Panginoon. So kung tayo ay binigyan ng pagkakataong magkaroon ng panibagong buhay, gamitin po natin. So ano pa yung ibig sabihin bukod doon sa kamatayan, pagkalibing at pagkabuhay? Ano po pa yung isa pang sinisimbolo ng tubig ng bautismo? Kaya nga kung tayo ay nabautismo na, tiyak na tayo po ay isinilang na muli. Ang isang isinisimbolo ng bautismo rito ay yung pagkasilang na muli ng bawat isa. So sa John chapter 3:3-7, ito po yung sinagot ng Panginoon kay Nicodemo. Sabi rito, sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, maliban na ipinanganak muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos." So yung kapanganakang muli, regeneration o born again na tinatawag, sinisimbolo ito ng bautismo. Kaya nga sabi kanina, kung ikaw ay namatay, nalibing, ikaw ay muling nabuhay tulad ng panibagong pagkabuhay, tulad ni Kristo na binuhay ng Panginoon. So meron tayong panibagong buhay o rebirth na tinatawag o born again. Nung hindi pa po ako Kristiyano, akala ko po ang born again ay isang religious group. Hindi po pala, nagkamali po ako doon. At ito pala, isang proseso ng Diyos para tayo ay pagharian niya. Kaya nga dito si Nicodemo, isang Pariseo, punong pari siya. Isa siyang mahusay na nangangalaga o nangangaral ng kautusan, ay nagtanong sa Panginoon. Kaya nga nung sumagot ang Panginoon, maliban na isang tao ay panganak na muli, hindi siya paghaharian ng Diyos. Siguro ang tanong ng Nicodemo rito, Panginoon o Rabay, ano po ba ang para ako'y pagharian ng Diyos? Kasi hindi po naman sinabi rito kay kung babasahin natin ang 2, isang gabi sabi rito, nagsadya kay Jesus si Nicodemo. "Rabay," sabi niya, "nalalaman po namin kayo'y isang gurong mula sa Diyos, sapagkat walang makagagawa ng kababalaghang ginawa mo malibang sumasakanya ang Diyos." So, kung titingnan natin dito, ang praise, more on praising ang ginawa ni Nicodemo rito sa pagkilala sa ating Panginoon. Pero sumagot si Jesus, ang maganda rito sa senaryo na ito, ang Panginoon nababasa niya yung laman ng puso natin. Kaya nga kung si Nicodemo ay hindi man niya nabulalas o nasabi yung direktang question niya, ang Panginoong Hesus sumagot ng direktang answer sa pangailangan niya. Alam natin kapag ang isang Pariseo naniwala o isang punong Hudyo ay naniwala kay Jesus, so siya ay matitiwalag. Kaya nga dito lihim siyang nagpunta sa ating Panginoon at kung siya ay may intensyon na masolo ang Panginoon, baka yun ang isang dahilan kung bakit nagpunta siya kinausap niya ng sarilinan ng ating Panginoon. Pero ang maganda rito, binigyan siya ng napakagandang answer, sabi ng Panginoon. Maliban na ang isang tao ipanganak na muli, hindi siya paghaharian ng Diyos. So, sabi naman ni Nicodemo, paano bang may panganganak na muli ang isang tao kung siya ay matanda na? Makapapasok ba siya sa tiyan ng kanyang ina para ipanganak na muli? Tanong ni Nicodemo. So, talagang logically, mahirap intindihin yung sinasabi ng Panginoon na kailangang isilang na muli. Kasi hindi pa ito ah, nangyayari. Kaya nga doon sa unang pagkakataon, ang unang nakatanggap ng pagsilang na muli ay walang iba ito kundi yung punong pari ng mga Hudyo. Kaya nga tayo, huwag tayo magtaka tulad ng pagtataka na tulad ng ginawa ni Nicodemo kasi sa atin nakasulat na lahat eh. Alam na natin yung ibig sabihin dahil sa banal na kasulatan. Pero pinaliwanag ng Panginoon, sinabi ng Panginoon, sinabi ko sa iyo
Sinasabi ko sa iyo, sabi ni Jesus, maliban na ang tayo'y panganak sa tubig at espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Ang ipinanganak sa laman ay laman at ang pinanganak sa espiritu ay espiritu. Huwag kayong magtaka sa sinasabi ko, lahat ay kinakailangang ipanganak na muli. So, ito yung challenge sa atin. Ang gusto pala ng Panginoon, lahat ipanganak na muli. So, ang gusto ng Panginoon, lahat mabautismuhan o lahat maborn again. Kaya nga, saan tayo babautismuhan? Sabi ng Panginoon, maliban na kayo ipinanganak sa tubig at espiritu. So, yung tubig, ito yung elements kung saan pwede kang ilubog para ikaw ay muling umahon bilang isang kapanganakang muli. So, ang tubig ay elemento na madali kang ilibing o madali kang ilubog. Kaya nga ang baptism ay immersion, ilubog. Kaya nga tayo kung tayo po ay ipanganganak na muli, tubig ang gagamiting elemento para mangyari yung kapanganakang muli. Kaya nga nung tinanong ni Nicodemo, "Paano ba ako papasok sa sinapupunan ng ina?" Kaya hindi na po pupuwede makapasok ka sa tiyan ng iyong ina para ipanganak na muli. Kaya nga sabi ng Panginoon, very clear, maliban na kayo'y ipanganak sa tubig. So yung tubig ay isang elemento na dapat ginagamit sa pagsilang ng muli. At ito yung outward appearance natin. Ito yung kung saan makikita tayo na tayo ay muling isinilang. At yung sabi rito, at sa espiritu. So, kailangan i-immerse ka sa espiritu. Espiritu ng Diyos ang tinutukoy dito. Kaya nga tayo, once na tayo nabautismuhan, binibigyan ka ng bagong espiritu. Na-immerse ka sa espiritu ng Diyos. Kaya nga ang isang nagiging Kristiyano ay under na siya ng spirit ng Panginoon. At yung espiritong small letter E na makasalanan ay magkakaroon ng panibagong espiritu. Ito'y promise ng Panginoon matagal na, sa Ezekiel pa lamang. Ang sabi niya, darating ang panahon ay pagkakaloob ko sa inyo ang aking espiritu, na ang purpose nito upang makalakad kayo sa aking palatuntunan at masunod yung mabuti ang aking mga inuutos. Ang purpose pala ng espiritu na matatanggap natin ayon sa Acts 2:38 ay para tulungan tayong makalakad doon sa panibagong pamumuhay. Kaya nga sabi rito, huwag kayong magtaka sa sinasabi ko, lahat kinakailangan ng muli. Ibig sabihin lang, nais ng Diyos na makalakad ka ayon tayo sa kanyang palatuntunan. Kaya nga kung hindi po tayo mababautismuhan, imposible kang makasunod sa kalooban ng Diyos kasi hindi mo nare-receive o yung spirit o hindi ka mai-immerse sa spirit ng ating Panginoon. So tandaan natin ang pangako ng Panginoon ay ipagkakaloob sa lahat. Sabi doon sa Acts chapter 2, lahat ng pangako ay sa lahat, ang pangako ng Diyos ay para sa lahat ng tatawagin. Kaya nga ang tao, kung tayo po ay mamimiss natin itong bautismo para bang na-miss natin yung chance na ikaw ay isilang na muli at pagharian ka ng ating Panginoon. So, maraming mga tao na gusto niyang sumunod sa Panginoon o sa Diyos, o maraming tao gustong pumunta sa langit. Pero minsan ayaw niya na pagharian siya ng Diyos. So, kung hindi ayaw mong pagharian ka ng Diyos, imposible rin sa atin ang makarating sa langit kasi ang langit ay kaharian ng Diyos. Anong gagawin mo sa langit kung ayaw mong sumunod sa Kanya? Ano yung mangyayari sa'yo kung hindi ka paghaharian niya? Kaya mga kapatid, alam natin, mayroong ibig sabihin ang bautismo. Hopefully na-gets natin ang ibig sabihin, yung isinisimbolo ng bautismo. Kaya 'pag sinabi ng Panginoon, "Humayo kayo't gawin niyo alagad ko ang lahat ng bansa, bautismuhan niyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo." So, kung bakit pala humahayo yung mga alagad para maging alagad ng Panginoon yung lahat ng mababautismuhan. So, yung hindi nabautismuhan, obviously na hindi ito kanya at hindi niya ito pinaghaharian. Bagamat siya ang may-ari sa atin,
sabihin hindi ka niya sinasakop dahil yung iyong free will ay hindi mo ibinigay sa kanya at, hindi ka nagpasakop sa kanya. Kaya sa atin mga kapatid, hopefully naintindihan natin yung, simbolo ng bautismo. Kaya huwag kayong, basta mag-o-oppose kung merong magsasabi na kinakailangang bautismuhan tayo. Mag-aral po tayo mga kapatid. Hindi po masama mag-aral at once na tayo natuto, saka natin gawin. Ini-encourage ko kayong matuto muna bago niyo gawin ang isang bagay para alam niyo rin, once na nangyari sa inyo, alam niyo yung epekto nito at siguradong ma-enjoy niyo po ang benefits ng isang pagiging Kristiyano. So muli, nagpapasalamat ako sa ating lahat. Happy New Year uli sa atin. Lalo higit sa mga nag-subscribe. Maliit lang itong ating network na ito, but hopefully someday, kahit wala na tayo sa sanlibutan ito, mapakinabangan ito ng maraming tao pa, yung mga susunod na henerasyon sa atin. I-keep lang natin kung gusto nating i-share ito sa iba, mas mabuti po kasi wala naman po tayong intention sa monetary, wala po. Ang intention lang po natin ay matanim ito sa sanlibutan at pakinabangan ito ng mga taong, nangangailangan din ng kaligtasan. Kokonti na po yung mangangaral at iilan na lamang po yung, mga ganitong, gawain. Kaya nga sa atin maging wise po tayo sa paglakad natin sa taon na ito. Hopefully na magkasama-sama ulit tayo. Ibahagi po natin 'to sa iba para matupad yung mission natin na maipalaganap ito sa marami. Salamat po at pagpalain po kayo ng Panginoon.